Sige po. Start na po. Ayan, ay, Tebisa. Ay, mga niya pa nga project. Kapit na yan. Okay. Sige po. Ayan, so good morning po sa bawat isa. So, once again po, welcome po sa ating Sunday School. Ayan. So, sana next time, mas madami pa yung mga natin, yung mga attendees natin. So, opo, kaso iba po kasi kapag pag yung personal talaga na nandito ka. Kasi minsan, pag sa live, yung iba, may mga ginagawa or nafo-focus sa ibang bagay, tapos sabihin nanonood, minsan nadidistract. Oo, so hindi mo siya napapanood ng buo or ng diretso. Or minsan, pag medyo nainip ng konti, ini-speed, binibilisan. Ayun, para madaling matapos. Pero sabi ko nga, mas preferred talaga na nandito talaga, opo. Iba po kasi yung sa ano. Although okay din po yun sa online, so pwede po kasi siyang natin siya, platform natin para ma-share po natin yung salita ng ating Diyos. Pero iba rin kasi kapag nandito talaga, personal po talaga. Mas na-absorb baga, tapos nagte-take down notes pa, ayun, tapos may mga question and answers pa tayo. So, mas natatandaan po natin, mas naisa sa puso po natin yung mga natin, mga lessons natin. Ayan. So anyway po, um, ipagpatuloy po natin. So sabi nga, kahit dalawa or higit na pinag-uusapan natin or ang topic po natin ay tungkol sa Diyos. So for sure na kasama natin ang ating Panginoon. Ayan po. So once again po, magandang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating Sunday School. Pang-ilan na po natin to? Pang-ilang topic na po natin ito sa Sundays? Ay, very good na rin kaya katamong kay. Kaya katamong laging present na student. So this is already yung 8 na topic po natin, no? Okay, so nakarami na rin po tayo. So actually, yung binigay po ni Pastor, 12 po yun. 12 lessons po yun. So, nakawalo na po tayo ngayon. So, meron pa tayong 4 na pag-aaralan doon sa unang topic po na inassign po sa amin ng mga Sunday School teachers. So, yung today po, madali lang actually. So, I think madali po tayong matatapos doon sa natin, doon sa lesson po natin ngayon. Tignan natin. Ayan. So, i-ano po natin. Actually, parang habang pinag-aaralan ko siya, it's a recap nung mga napag-aralan na po natin from the start po nung ating Sunday School po. Sige po, so before we start po, let's have our opening prayer po. Let's pray, let's bow our head, and let's put ourselves in the presence of the Lord. Father God, we thank you. Thank you, Lord, for another day, O God, that you have given us, O Lord. Salamat, O Diyos, sa inyong protection, sa iyong guidance. Salamat, O Lord, sa mga biyaya na pinagkakaloob niyo po araw-araw sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-iingat po ninyo sa amin, sa pagpunta po dito sa church. Lord, alam po namin na kayo po ang gumabay sa amin at nawa patuloy po kayo ang gagabay sa amin, O Diyos. Lord, sa oras na ito, aming pag-uusapan, O Diyos, ang iyong mga salita na kung saan, Panginoon, hinihingi po namin ang wisdom na nanggagaling sa inyo, Lord, para lalo pa po naming maintindihan, O Lord, at isa puso at may isa buhay, O Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat, O Lord. Bless everyone, O Lord, na nandito, O Lord. Yung mga papunta pa lang, O Lord, ingatan niyo po sila. Kayo po ang mag-guide at gumabay sa kanila, O Lord. At mag-protect din po sa kanila, O God. Maraming salamat, O Lord, sa pagkakataon, O Lord, na kami ay nagkakatipon at para mapag-usapan, O Lord, at mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat sa iyo po ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Ay, atune, kakatamong kay. Metong ka rin. Best in attendance daw. Ayan. So, once again po, good morning po. Ayan. So, ano po kaya yung topic natin ngayon na pag-uusapan natin? Tungkol po kaya saan? Meron po ba tayong idea na
ano po ba kaya ang next na lesson natin sa Sunday School? Yung last po kasi, ano po kasi yung topic last week? Okay, so it's about connection to God. So, paano ba tayo magko-connect sa ating Panginoon? Ayan po, no? So, this time po, tingnan natin. Ayan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, or yung lesson po natin ngayon is about the blessings we receive through Christ. So, actually, meron po siyang number dyan. Number 7. So, these are the 7. So, what are these 7 blessings that we receive through Christ? Or mga 7 bagay na tinanggap natin mula kay Kristo. So, ibig sabihin, yung lesson po natin ngayon ay tungkol sa gift or regalo. Sino po ba dito yung excited na tumanggap ng mga regalo? Siyempre, lahat po tayo, no? Kailan po tayo nag-expect na tayo ay mabibigyan ng regalo? Pag birthday, ayan. Kapag, ano pa po? Pasko, Christmas, ayan. Ano pa? Anniversary, okay? So, minsan naman, Mother's Day, ayan. Di ba, malapit na, next Sunday, Happy Mother's Day po. So, minsan, nag-expect po tayo na mabigyan po tayo ng regalo, di ba? At ano yung feeling kapag tayo ay naabutan ng regalo? Happy, ayan, masaya. Ano pa po? Nakasmile. Ayan. Excited. Ayan, pag inopen natin, no? Nakabalot, no? Isang box binigay sa atin. Na habang ino-open natin yan, nandun po yung excitement, nakasmile tayo. Ano kaya ang laman ng box na to? Di ba? May mga ganun po, no? Na kahit minsan alam natin kung ano yung laman, pero pag nag-open tayo ng gift, excited pa rin po tayo, no? Okay? So, ngayon po, pag-usapan natin na meron pala tayong mga regalo na tinanggap mula kay Kristo or kay Jesus. Ano nga ba itong mga regalo na to na binigay po or tinanggap po natin sa ating Panginoon? Okay po? So, isa-isahin po natin yung mga yan. Yan. Okay, so let's start po doon sa una. Ano po nakalagay dito? Ang unang regalo na binigay sa atin ng ating Panginoon ay forgiveness. Or, number 1, kay Kristo tumanggap tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Di ba po? Ito yung mga nauna po doon sa mga lessons po natin. No? Nakalagay po dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 19, sa pamamagitan ni Kristo ay ginawan nga niya ng paraang makipagkasundo sa Kanya ang sanlibutan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. So imagine po natin yung sacrifice po na binigay po ng ating Diyos sa atin, na kung saan binigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mapalaya sa ating mga kasalanan. Tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Di po ba napakagandang regalo na yon? So, number 1 pa lang po yon na tinanggap po natin na regalo mula sa ating Panginoon ay ang forgiveness or yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Minsan, naghahanap po tayo ng regalo, no? Nag-expect tayo, ano kayang regalo ang bibigay sa atin? Or minsan nadidisappoint tayo pag merong hindi nagbigay sa atin ng regalo, no? Pero hindi po pala natin alam na ang Diyos, ang dami po pala niyang regalo sa atin. So actually ngayon po, yung 7 po muna, no? Yung pag-uusapan natin na regalo po ng Diyos sa atin. So number 1, forgiveness. So God forgive us, and of course, no? Sabi dito, forgives and forgets. Ayan. So, He forgives and He forgets. So, halimbawa, tayo ay makasalanan tayo, nagsisi tayo sa mga kasalanan natin. So, after nating magsisi at napatawag tayo sa kasalanan natin, we are already forgiven. So, God already forget yung kasalanan natin na yon. Hindi yung halimbawa, susumbat pa sa atin, no? Na yung mga kasalanan na ginawa natin, no? Okay? So, napakagandang regalo po ito, no, na tinanggap po natin mula kay Kristo ay ang pagpapatawad po sa ating mga kasalanan. No? Di ba po? Okay po, another gift. Ayan, i-open po natin yung second gift ng ating Panginoon sa atin ay ang, ano po nakalagay?
It's eternal life or ang buhay na walang hanggan. Okay, gift number 2. Okay, kanina, about forgiveness, pinatawad tayo. Pangalawang gift sa atin ng ating Panginoon ay ang eternal life or ang buhay na walang hanggan. Ano po nakalagay dito? Basahin po natin. Ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahan ng Diyos, ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan, o di ba po? Napakagandang regalo sa atin ng ating Panginoon. Gift number 2 is eternal life or buhay na walang hanggan. Na kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tumanggap at nananalig. Okay po? Ayan. O, di ba po? Excited na po ba tayo sa next gift? Yan, let's open the next gift. So this is the yung first gift natin, forgiveness. Second gift is eternal life. Ano po kaya yung pangatlo? May idea po ba kayo? Ano kaya yung pangatlo? Aside sa forgiveness na binigay sa atin, regalo sa atin, pangalawa is eternal life. Ano po kaya yung pangatlo? Meron po ba kayong idea? Ano po ba yung regalo na natanggap pa kaya natin sa ating Panginoon? Yung pangatlong regalo po kaya? Abundant life. Okay, ano pa po? Ayan, plus 5 po. Wala po tayong pang ano ngayon, pang prize. Plus 5 po sa langit. Ayan, mga magre-recite. Okay. Saan ang... daan papuntang langit. Ayan, okay. Sige po, tignan po natin. Ano po kaya yung third gift? Yan. So, naman po, no? Nakaka-excite naman po, no, yung mga regalo ng ating Panginoon sa atin. Okay? So, number 3 po is, ayan, yung pinag-aralan din po natin last time is, okay, child of God. Gift number 3, kay Kristo, tumanggap tayong ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayan. So, hindi po ba ito yung magandang regalo na tayo ay naging anak ng Diyos or anak tayo ng Diyos? Nakalagay dito, John chapter 1, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen po? Ayan, di ba po nung last time na nag-discuss tayo or nagturo po tayo about doon sa being born again, di ba? So, merong dalawang klase ng, ano po yun, anak. Yung isa is anak ng Diyos, yung isa po is anak ng dyablo. Sino po yung mga anak ng dyablo? Yung mga hindi. Okay, very good po. Ayan, plus 5 po. Okay, yung mga hindi tumanggap at hindi nananalig sa Diyos, so sila po ay mga anak ng dyablo. Di ba po? Napag-aralan po natin yon. At ang mga tumanggap at nanalig sa ating Panginoon, so binigyan tayong karapatan na maging anak ng Diyos. So tayo po ay anak ng Diyos magmula nung tayo ay tumanggap at nanalig sa ating Panginoon. Gusto niyo pa ba natin bumalik doon sa pagiging anak natin dati? So ayaw na po, no? So gusto po natin na tayo ay mga anak na po ng Diyos. So that is gift number 3 na po yun. Okay? Di ba? Ang dami na nating regalo. Ayan. So minsan, naghahanap tayo ng mga regalo. Ang ating Panginoon po pala, ang dami palang regalo sa atin na everyday kailangan, binubuksan natin, di ba? Okay po, number 1, it's forgiveness. Number 2, eternal life. Number 3,
child of God. Ayan. Ano po kaya yung number 4 na regalo sa atin? Excited na po ba tayo na i-open natin yung regalo natin? Na number 4 na gift. Dapat po pala nagdala tayo ng box dito, no? Tapos ino-open natin. Ha? Ayan. So number 4, ano po kaya ito? Ayan. It's God's nature or kay Kristo, tinanggap natin ang kalikasan ng Diyos. Ano po ba yung kalikasan ng Diyos? So nakalagay po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ay, kabisado po ito, no? Itong memory verse po natin ito. Kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na, kaya siya'y lubos na bago. Ayan. So, tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. So, meaning, tinanggap din natin ang kalikasan ng Diyos. Ano po ba yung mga kalikasan ng Diyos or yung God's nature? Ano po ba yung mga kalikasan or katangian ng ating Panginoon? Mapagmahal. Ano pa po? Oh, yung nandun sa fruit of the Holy Spirit. Ayan. Oh, love, joy, kindness, goodness, gentleness. Ay, parehas ba? Patience. Ayan. So, lahat po yun nasa ating Panginoon. So, magmula po nung tinanggap natin ang ating Panginoon, binigyan po tayo ng regalo ng ating Panginoon na kung saan tinanggap din po natin ang kalikasan po ng ating Panginoon. So, kailangan nakikita din po ito sa atin, sa buhay po natin. Kung ang ating Diyos ay mapagpatawad, dapat bilang Kristiyano, bilang nakakilala kay Kristo, tayo ay maging mapagpatawad. Kung ang Diyos natin ay mapagmahal, kailangan nakikita din po sa atin na tayo ay mapagmahal. Ganun po. Kung ang Diyos natin ay mapagpasensya, ayan. So, kailangan nakikita din po sa atin na tayo ay mapagpasensya. Kasi, magmula po nung tinanggap natin ng Diyos, binigyan po tayo ng regalo, at ito po yung pang-apat na regalo natin mula sa Diyos, ay ang kalikasan ng Diyos. So, kailangan po is, kung ano po yung pinakita ng ating Panginoong Yesus nung nandito po siya, kailangan is makita din po sa atin bilang mga Kristiyano. Okay po? So sabi ko po sa inyo, madali lang po itong ano natin ngayon, itong lesson po natin nito. Parang mga 40 minutes lang, 30 to 40 minutes matatapos po natin ito. Ayan, so number 5. Ano po kaya yung panglimang regalo? Ang sarap magbukas ng gift po, no? Ayan. So imagine natin, may malaking box dyan. Tapos may malaking ribbon. Ayan, bubuksan natin. Tatanggalin natin yung ribbon. Bubuksan na natin yung panglima na gift o regalo ng ating Panginoon. Bago yung panglima, ano po yung una? Forgiveness. Pangalawa, eternal life. Pangatlo, child of God. Pang-apat, God's nature or kalikasan ng Diyos. Ano po kaya ang panglima? Okay. So, open na po natin yung gift number 5 po natin. Ito po yun. Ayan. Ano po yung panglima? It's the Holy Spirit. Ayan. So, kay Kristo, tumanggap tayo ng banal na Espiritu. Ano po nakalagay sa Ephesians chapter 1, verse 13? Lakihan ko lang po yan. At kayo man ay inilakip kay Kristo nang marinig ninyong salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa inyong pagsampalataya, itinatak sa inyo ang Espiritu Santo na kanyang ipinangako. So this is a gift, no, from God. It's the Holy Spirit. So yung iniwan sa atin, yung Holy Spirit, para ito yung mag-guide sa atin. Tinatak sa atin yung Espiritu Santo. Bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinagkalooban niya ng kanyang Espiritu Santo. So that is gift number 5, di ba po? So
yung Espiritu ng Diyos na lagi po nasa atin. Bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang kumilala at nanalig sa ating Panginoon, so pinagkalooban po niya tayo ng banal na Espiritu. Ayan po. So yun po yung gift number 5 po natin mula sa ating Diyos. It's the Holy Spirit. So pahalagaan po natin yung regalo na ito ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na yung Espiritu ng Diyos ay mawala sa atin. Or kaya naman is ipagwalang bahala lang po natin. So kailangan iniingatan po natin yan. So napakahalaga po ng mga regalo ng Panginoon sa atin. Okay po? So that is gift number 5. Ay, bilis natin. 6 and 7 na lang. Okay? So, una po, review natin. The first one. Number 2. Number 3. Child of number 4. God's nature. Number 5. Holy Spirit. Bala, maka-perfect na lapot ang mag-testa mo kanina. Okay, mag-recitation tamo. Okay. So, yun po, nasa pang-5 na po tayo na regalo ng ating Panginoon. Sarap naman na tumanggap ng regalo. Ang dami nating mga regalo. Okay, ano kaya yung pang-6? Ayan, pang-6 na. Okay, so meron na tayong pang-6 na gift from our Lord, from Jesus Christ, no? Okay? Ano po kaya itong pang-6 na to? So let's reveal na po ano po yung pang-6 na gift ng Holy Spirit, ng ating Diyos. Okay, number 6 is, ayan, it's walk in authority or supernatural authority. Ano kaya itong supernatural authority na to? Okay? Kay Kristo, tayo'y tumanggap ng supernatural authority. Okay, so basahin po natin Marcos chapter 16 verses 17 to 18 or Mark chapter 16 verse 17 to 18. Ano po ang nakalagay po dito? Ito ang mga palatandaang makikita sa mga sasampalataya. Magpapalayas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng bagong wika, makadadampot sila ng mga ahas, at kahit sila uminom ng lason, hindi sila ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at gagaling ang mga ito. So medyo, medyo malalim. So actually, nung ginagawa ko po ito, yung lesson po natin na to, chinat ko si Pastor. Sabi ko, Pastor, paano po ba maipapaliwanag ito? Bakit parang medyo malalim po ang ibig sabihin na ang nakalagay dito is kapag tayo ay sasampalataya sa ating Panginoon, magpapalayas ng demonyo, magsasalita ng bagong wika, makakadampot ng ahas. Totoo ba yun? Na madadampot ba natin yung ahas? Iinom ng lason na hindi may papatong lang natin ang ating kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling na. Okay? So, sa panahon natin ngayon, kung yung application po nito, hindi po siya literal. So, hindi naman po natin na kailangan na damputin natin ang ahas para maipakita natin na tayo ay may supernatural power or natural authority from God at hindi tayo maano. So, inom ng lason na hindi tayo maano. Hindi po sila literal na ibig sabihin. So, ang ibig po sabihin nito is, magmula nang tinanggap po natin ang ating Panginoon, tayo ay nagkaroon ng authority or yung supernatural authority wherein nakita po sa atin is yung mga pagbabago sa buhay po natin. Siguro masasabi natin dito na magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan, pwedeng masabi natin na dati, nagsasalita tayo or gumagawa tayo ng mga bagay na makamundo, mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, magmula nung tinanggap natin ang Diyos, inalis na po natin sa buhay natin yung mga bagay na dati na nasa demonyo, ayan, or dun sa devil, or yung mga gawain ng mga
hindi makadiyos or hindi sa ating Panginoon. Yan, magsasalita ng bagong wika, maybe ang ibig sabihin nito is, yes, sa Bible po, no, meron tayong mga speaking in tongue or pagsasalita ng mga iba-ibang lengguwahe, or pwede po nating sabihin na magsasalita sila ng bagong wika. Kung dati, yung mga lumalabas sa bibig natin, hindi maganda, mga nagmumura tayo, ninira tayo ng kapwa natin, or kaya naman is, nagsasalita tayo ng mga bagay na hindi maganda or nakakasakit sa kapwa natin, pwedeng magmula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, binigyan tayo ng regalo ng ating Diyos, which is yung supernatural authority natin, na naging maayos na yung pananalita natin. So, hindi na tayo mapagmura, hindi na tayo naninira ng kapwa natin, hindi na tayo chismosa, hindi na tayo marites, mga ganon. So, yun po yung ibig sabihin na magmula nang tinanggap natin ng Diyos, ang ating Panginoon, is nagbago na yung mga pananalita natin. May bagong wika na tayo. Nung dati natisod ka lang, ay, gano'n, may mga sinasabi tayo, may mga expression na hindi maganda, tapos sinasabi ng iba, expression lang yun. Sabi nga, is kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, nanggagaling po yun sa puso natin. So, wag po nating sasabihin na, ay, nasabi ko lang, nabanggit ko lang, expression ko lang. Hindi po. Hindi mo yun masasabi kung hindi mo yun inisip at hindi mo yun nararamdaman. So, yun po yun. So, hindi siya lalabas sa bibig po natin. Ayun po. So, makakadampot sila ng mga ahas, iinom ng mga alas. So, ibig sabihin po nito is, may kapangyarihan or binigyan po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon para maprotektahan tayo or protektahan tayo ng ating Panginoon. So, kumbaga, pag tayo sa araw-araw na buhay natin, yung protection na nanggagaling sa ating Panginoon, so that is a gift. So that is from the supernatural authority po natin. Yung pagpapatong ng kamay sa mga may sakit, for example, pinagpipray po natin yung mga may sakit, so that is also a superpower or supernatural authority. Di ba po? Kaya nga, di ba, pag halimbawa po is may mga may sakit, nililay hands natin, pinagpipray po natin, so that is a gift from God. Na kapag pinilay hands natin yung ating kapatid, pinag-pray po natin, so gumaling, so ibig sabihin po nun, meron po tayong regalo na galing sa ating Panginoon at yun yung pagpapagaling sa pamamagitan ng pananalangin sa ating mga kapwa. So yun po yun. So that is gift number 6. So hindi po ba tayo natutuwa na meron po pala tayong supernatural power or supernatural authority that is from God. And that is gift number 6. Yan. So kailangan makita po sa atin, no, sa buhay natin, yung mga pagbabago magmula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. At patuloy po tayong manalig para lagi po tayong maprotektahan at ma-exercise po natin itong authority na to. So always walk in authority. Ayun po. Okay? So, number 6. Ayan. So, last na gift na lang po. Sabi ko po, sa madali lang po ito. Ulitin po natin, review natin. Gift number 1, forgiveness. Gift number 2, okay, it's eternal life. Gift number 3, child of God. Gift number 4, God's nature. Gift number 5, Holy Spirit. And gift number 6, walk in authority or supernatural authority. O, di ba? Ang dami na nating regalo sa ating Diyos. Naka-anim na tayo. Ayan, parang hindi po kayo masaya. Okay. Ayan, alam ko po masaya tayo, no? Na nakakatanggap po tayo ng regalo mula sa ating Panginoon. So, everyday po, no, iisipin po natin itong mga regalo na to na dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. So, napakalaking blessing po nito sa atin. Okay, last. Ayan, last. Ano po kaya yung last? May idea po ba tayo? Ano po yung last na gift natin from the Lord? Ano po kaya ito? Okay? Tagapagmana. Ayan. Ano po ang mamanahin natin?
Ayan. Ang sarap pong ang sarap pong marinig na tayo ay mga tagapagmana ng ating Panginoon. Ayan. So tingnan po natin, number 7, gift. Let's open the gift. Number 7. Okay, tantananan. Number 7 is, ayaw na po. Okay. Ayan. Number 7, gift from God is ministry. Ano po kaya ito? Ministry, gift from God. Okay? Sige po. Number 7, kay Kristo, tumanggap tayo ng gawain or ministry na dalhin ang ibang tao sa Diyos. So, ministry is a gift. So, lahat ng bagay ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo'y ginawa niya ang paraan para makipagkasundo tayo sa Kanya at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa pamamagitan ni Kristo'y ginawan nga niya ang paraang makipagkasundo sa Kanya ang sanlibutan. At nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa amin ang mensahe ng pagkakasundo. Kami, mga sugo ni Kristo, nawari bang ang Diyos ay namamanhik sa pamamagitan namin, kaya sa pangalan ni Kristo ay namamanhik kami sa inyo, makipagkasundo kayo sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 20. So ano po bang ibig sabihin nito? Ministry. So ministry is a gift from God. Okay? Masaya po ba kaya tayo sa regalo na to, na ministry? Okay, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi po siya nagtatapos doon sa tinanggap natin at nananalig tayo sa ating Panginoon. So, bilang Kristiyano, meron pong kaakibat na responsibilidad. Tinanggap po natin ang ating Panginoong Yesukristo, pinatawad niya tayo, pinangakuan tayo, or may pangako na eternal life, tayo ay kanyang ginawang mga anak, tinanggap natin yung Holy Spirit, binigay na regalo yung Holy Spirit sa atin, binigyan tayo ng supernatural authority, meron po tayong responsibilidad. Okay? So bilang mga Kristiyano. So hindi po pwedeng tinanggap natin, nanalig tayo, tapos. Hindi po. So may responsibilidad po tayo. So kailangan po is makipagkasundo tayo sa ating Panginoon, ayan, sa pamamagitan niya. So tumanggap tayo ng gawain na, ano po yung gawain na to? Dalhin ang ibang tao sa Diyos. So we are the ambassador of Christ. So magmula po nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay mga ambassador na ng ating Panginoon. So sa pamamagitan po natin, maipapakilala po natin ang ating Panginoong Diyos sa ibang tao. Yung mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, tayo po ang magiging vessel or tayo po ang magiging way para makilala po ang Diyos sa pamamagitan po natin. Ngayon po ang tanong, may ministry na po ba tayo? Amen. Ayan. Pag sinabi po ba nating ministry, ano po ba ang ibig sabihin ng ministry? Okay, sharing of God's Word. Ano pa po? Yung nagpapagamit po tayo sa gawain po ng ating Panginoon. For example po, dito sa church natin. So, tayo ay tumatayo dito sa harapan po. Ayan, tayo ay na-assign as mag-MC, mag-opening prayer, magpa-praise and worship, leader, instrumentalist, mag-share, magte-testimony. So, yung pagte-testimony is also a ministry kasi lalo pa po nating ini-encourage or pinapalakas ang pananampalataya po ng ating mga kapwa. No? At the same time po, pag may nakarinig po sa atin na mga hindi naniniwala sa ating Diyos or mga unbeliever, so through our testimony, pwedeng maniwala po sila at pwedeng tumanggap at manampalataya po sila sa ating Panginoon. Ano pa po? Ayan, nagba-Bible study, sumasama po tayo sa mga Bible study, nagsishare po tayo.
So that is also a ministry. Ano pa po? Nagsa-Sunday school. Nag-attend po tayo ng Sunday school. Sinishare po natin yung natutunan natin from our Sunday school. That is also a ministry. Yung paglilinis po ng church po natin, that is also ministry. Ano pa po? Ano po kaya sa tingin ninyo, yung sa inyo, yung ministry natin? Sabi natin, ministry is a gift from God. So kailangan may ministry po tayo. Kasi this is a gift from God. Evangelism, that is also a ministry. Yung prayer warrior, yan, tagapanalangin ng mga may sakit, tagapanalangin ng kapwa natin. So that is also a ministry. So let us find way po para makita po natin, malaman po natin, ano po ba yung ministry na pinagkaloob po ng ating Panginoong Diyos sa atin. Hingin po natin sa Diyos, ipanalangin po natin, Lord, ano po ba yung gusto ninyong gawin ko? Ano po ba ang pwede kong may contribute? Ayun po, panalangin po natin sa ating Panginoon. Ano po ba yung pwede kong gawin para maipahayag, madala ko ang ibang tao sa inyo? So, mayroon po tayong kanya-kanyang mga ministry. Ayun po. So, since this is a gift from God, so kailangan po nating alamin. Hindi po kasi pwede na nag-attend po tayo ng church, umupo po tayo dyan, nakinig po tayo after that, wala na. So, hindi po ganon. Bilang Kristiyano, meron po tayong responsibilidad. Yun po. Narinig natin ang salita ng Diyos, narinig natin ang mabuting balita, ano pong dapat natin gawin? Share po natin. Aside from sharing, kailangan makita din po sa buhay po natin. Na isa sa buhay po natin yung mga yan. Kaya minsan, kahit hindi man magsalita ang isang tao, kapag nakikita po niya yung buhay ng isang tao na to, nakikita niya yung the way na magsalita siya, the way na kumilos siya, the way na mamuhay siya. So kahit hindi man magsasalita, may mga nabibless, may mga parang kusang lumalapit sa kanila, mga ganoon po. No? So kailangan alamin po natin, ano po ba yung mga ministry po natin na to para makapag-serve po tayo at makapagpahayag po tayo ng salita ng Diyos, may share po natin yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Habang malakas pa po tayo, habang may kakayanan pa po tayo. Kasi baka mamaya, pag matanda na tayo, gusto nating pumalakpak, or gusto nating magtamburin, ayan, gusto nating tumugtog, gusto nating kumanta, may boses pala tayo, gusto nating kumanta, hindi natin ginawa, tapos nung matanda na tayo at medyo nahirapan na tayo, doon natin naiisip na sana. Noon pa, ginawa ko na. Yung mga ganun po, no? So, habang nandito pa po tayo, no, may pagkakataon pa po tayo, gawin po natin, paano po tayo makakapag-serve through ministry. Ayun po. So, last time po nung nag-attend po kami ng nung worship night na ayan yung kasama yung mga natin, mga sa music ministry po natin. So, in-invite nga ako ni Brother Jay. Tapos, nag-yes naman po ako, no? Pero biglang naisip ko, na-realize ko, andali, baka mamaya ako yung pinakamatanda doon, praise and worship night. Iniisip ko, mga kabataan yung mga nandun. Tapos sabi ko, baka mamaya ako yung pinakamatanda doon. Tapos mga kasama ka, 20 years old, mga 17, 15. Buti na lang nasabi, kasama si Pastor. Ay, salamat, hindi ako yung pinakamatanda. Okay, Pastor. Sabi ko, ay, salamat. Hindi lang pala yung pinakamatanda na kasama. Andun naman pala si Pastor. At least kahit 20 plus pa lang mga kasama, at least may kasama ako. medyo kasing edad ko, sabi ko. Ngayon po, nung pagdating namin doon, nabigla ako. So, hindi lang pala kabataan yung mga nandun. So, meron pa po palang mas matanda sa amin ni Pastor. I think mga 60 plus or 70 plus siguro, mga nandoon. Sabi ko, so I thought music ministry, music night, praise and worship night, it's more on about sa mga youth na nag-instrument,
mga kumakanta, hindi po pala. So, lahat ng mga ages, kahit mga bata, nandoon po. So, sabi ko, tapos nabigla pa ako, may mga nagba-back up, mas matanda pa po sa amin. Ayan, so mga up, 60 plus. Nandun sa harapan, kumakanta, nagba-back up. Tapos talagang ang sigla-sigla pa ha, tumatalon-talon pa ha, tapos ang lakas pa ng palakpak. So, sabi ko, oh, so, ito yung ministry na kahit matanda na, so hindi sinusukuan yung ministry. Hindi nagre-retired or hindi nagre-resign doon sa ministry. So, ibig sabihin, kung ano po yung ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, so hanggat kaya natin, hanggat nabubuhay tayo, hanggat nandito tayo sa mundo na to, huwag nating susukuan. Kasi mas pinagpapala po yung mga nananatili sa ministry. Amen po? Ayan. So sana po is makita natin, no? Or ngayon pa lang, malaman na po natin kung ano yung ministry natin, panalangin po natin sa ating Panginoon at gawin po natin. At huwag po yung sabihin natin na sana nun pa. Ngayon po yung tamang panahon na gawin po natin ano po yung ipinagkaloob na ministry ng ating Panginoong Diyos. Walang maliit, walang malaki po. No? Pare-parehas po yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen po. Ayan, so kailangan magpatuloy po natin. Remember, this is a gift. Pag gift, di ba po pinapahalagaan, iniingatan. Hindi po yan yung after nating matanggap, after that, baliwala na. Hindi po. So we have 7 gifts that we receive from God. Pero mas marami pa po. 7 lang po yung diniscuss natin ngayon. Pero marami pa po tayong tinatanggap na regalo sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Ayan. So kailangan magpatuloy po tayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ayan, review lang po natin. Ano po yung mga gift na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon? So number 1 is forgiveness. Number 2, eternal life. Number 3, child of God. Number 4, nature of God or God's nature. Number 5, the Holy Spirit. Number 6, supernatural authority, and number 7, it's the ministry. So yun po yung 7 na gift or blessing na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. So pahalagaan po natin itong mga to. Huwag po natin na mahayaan na mawala itong mga gift na to na binigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Ayan. So to God be all the glory po. Sana po ay marami po tayong natutunan. Ayan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras na ito na ipinagkaloob po ninyo na kung saan ay aming na pag-aralan, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat po doon sa wisdom, O Lord, na binibigay po ninyo sa amin, O Panginoon. Lord, nawa itong mga napapag-aralan po namin ito, Lord, tulungan nyo kami na may sa buhay po namin ito at tulungan mo kami, O Lord, na makita, O Lord, sa pamamagitan namin ang iyong pagmamahal, O Lord, ang iyong pagpapatawad, ang mga kalikasan mo, O Diyos. At nawa, O Lord, marami pa po kaming mga tao, Lord, na ma-reach out, na kung saan is makilala ka nila, O Lord, at tanggapin, O Lord, at manampalataya sa iyo, O Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, kayo pong laging gumabay sa bawat isa sa amin. At nawa, O Lord, maging safe po, Lord, ang bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat sa iyo lamang pong lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sumunod ka kagad, Pastor Donnie. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Ana po kasanting ang kaganda po ng ating pong Sunday School. Kanina po dumating si Madam Dawn. Niisip ko na parang bumabalik lang yung dati kako, yung makadalo at saka hindi sa Sunday School ay okay lang.
Salamat naman at marami po tayo na dumalo po sa Sunday School. At hinta mo pong kape ka rin, ang pong tinape, okay lamang po, magkape po kayo doon. 2 points lang po, ang ganda po yung mga binanggit po ni Sister Dawn o Madam Dawn. Ididiin ko lamang po yung dalawa. Ano po, habang nagkakape kayo, nagkukwentuhan, medyo kunin lang ninyo ng konti yung pong aking pong tinig. Napakaganda po kasi yung number 6. Yung number 6. Yung the gift of the Holy Spirit. Ano kasi yon yung ang gift na Holy Spirit. Yung Holy Spirit po, yun po yung tatak. Sabi niya po, tatak, marka natin bilang mga mananampalataya. Kumbaga sa damulag po, atin niya pong tatak, atin niya pong marka. Ha? Parang ganito lang yan. Tsura pe Brother Endring. Atin niya pong tatak itang damulag. Aba, ana. Atin niyang anisyal. E at saka G. Endring Gomez. Kay bro Endring po niyan, sabi nila. Parang ganon. Kumbaga, yung Holy Spirit po, natatak po natin, nagpapakita, nagpapaliwanag po na sa Panginoon tayo. Amen po. Yung po yung tatak po natin. No po? At wag naman kayong malito, yung doon sa number 7. No po, na sabi nga ni Ma'am Dum, may ngutang niya po ka na ako. No po, wag kayong malito doon, yung sinabi na number 7. Hindi, yung tanong nga sa akin eh. Yung number 6 ba? Parang ako yung nalito. Yung kasing, kasi 7, o number 6, number 5 pala yung the Holy Spirit. So yung number 7, binabanggit po kasi yung punto na, na magtataglay, no? Yung mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magtataglay ng ganitong mga tanda, sabi niya. Yung, ano kasi yung binanggit? Ang mga sumasampalataya, ay magtataglay ng ganitong mga tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba-ibang wika. Sila hindi maano, dumampot man ng aso, uminom ng gagaling ang mga may sakit at may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay. Ano po? Pero ito tandaan po ninyo. Good morning po. Tandaan po natin ito. Sinasabi po ng Korinto, chapter 12. Hindi lahat, sabi po niya. Hindi lahat. Hindi pwedeng maging contradiction ang Biblia. Hindi lahat ay apostol. Hindi lahat propeta. Hindi lahat guro. Hindi lahat ay binigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalagan. Di ba? Pagpapagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Niliwanag po dito ng Apostol Pablo, hindi nangangahulugan na mananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Tagal na akong mananampalataya, Pastor. Ang dami ko nang pinatungan ng kamay na gumaling. Imbis na gumaling, meteo. Kasi nga hindi yun ang gift mo eh. Hindi yun, hindi lahat, sabi ng banal na kasulatan. No po, ang binabanggit po niya actually, ginamit pa yung halimbawa na tayo ay isang katawan na mayroong iba't ibang bahagi. Ang mga mananampalataya, kumbaga, sa katawan, hindi lahat ilong. Hindi lahat tainga. Ako kuhay po. Ay, hindi nangangahulugan isa kang mananampalataya ay lahat ng mga mananampalataya dito ay teacher na. Ay po, wala nang makikinig. Diba? Mayroong iba't iba. Pero yung ididiin ko dito, alam po yung pinaka-importante dito, yung tatak ng Espiritu, saka yung the holy, yung
the gift of the Holy Spirit, yung binago tayo ng ating Panginoon, yun ang pinakamatindi. Bakit kanino na yun ang pinakamatindi? Habang nag-ano tayo, Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Sabi niya doon, oh, nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Sabi po ng mga umarap na sa Panginoon. Pero anong sinabi sa kanila ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Hindi nangangahulugan na nakagawa ka ng himala. Ikaw na. Hali po. Ikaw na. Minsan may nagtanong na isang kaibigan sa akin, Pastor, bakit hindi sila mananampalataya? Nakagawa ng himala. Alam po ninyo kasi, ito yung dyan, there is power in the name of Jesus. Minsan, pagka ginagamit natin yung pangalang Jesus, mayroong kapangyarihan. So kung maaaring may mga ilan pa kayong mga tanong dyan, hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon magtanong po muna ngayon. Siguro sapat na po muna yon. Medyo oras na. So sundo lang po natin yung konting kape natin. Ulit ko po,